Hello, Attorney Jojo po ang inyong ka-legal connection. Sa video natin ngayon ay pag-usapan natin yung tungkol sa provisional dismissal. Kasi maraming nagtatanong sa akin kadalasan dito kung tungkol sa provisional dismissal, lalo na yung mga kliyente na may kaso na sa korte. Sinasabi nila kadalasan na attorney hindi na nag-a-attend naman yung complainant, hindi naman nagpapakita na, baka pwede na nating ipa-provisional dismissal yung kaso. So, ganun palagi ang mga naririnig. Kung isa kang abogado, madalas maririnig yon doon sa mga akusado sa isang kaso na criminal case. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng provisional dismissal? Itong provisional dismissal, isa itong temporary dismissal. Bakit parang provisional or temporary? Bakit temporary? Kasi pag na-provisionally dismiss ang isang kaso, ito ay maaari pang buhayin ng complainant. Okay? Kaya provisional dismissal lang siya, hindi pa siya permanent dismissal kasi po pwede pa siyang buhayin muli. Pero pag na-provisionally dismiss ang isang kaso, ang ibig sabihin nun, dismiss na talaga. Ibig sabihin, wala nang hearing, tapos na yung kaso. Pero mayroon lang period na binibigay ang batas doon sa complainant, doon sa nagrereklamo, na buhayin muli yung kaso niya. So, kailan ito, ano ba yung period na kailan itong buhayin? Kung ang kaso ay nasa level lang ng first level court lang, halimbawa Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, kung doon lang na level ang kasong kriminal na na-file, ito ay pwedeng buhayin sa loob ng 1 taon. Okay? So kung ma-provisionally dismiss ang isang kaso, yung private complainant, bibigyan siya ng 1 taon para buhayin yung kaso. Pag hindi niya mabuhay yung kaso sa loob ng 1 taon, ay magiging permanent na ang dismissal. Maging permanente na yung dismissal ng kaso. Hindi na niya pwedeng buhayin yon kahit lumampas lang ng 1 araw. Ngayon, kung ang kaso naman na criminal ay nasa RTC level, Regional Trial Court na level, ito yung sa second level court, pag nandoon na yung kaso naka-file, pag na-provisionally dismiss ang isang criminal case sa kaso sa isang RTC na court, mayroong 2 taon naman ang binibigay sa private complainant doon sa nagrereklamo na buhayin yung kaso niya. 2 taon ang binibigay sa kanya. Ngayon, kailan ba ma-provisionally dismiss ang isang kaso? Ngayon, ang isang kaso, kung ang isang akusado ay na-arraign na, nag-umpisa ng magpresenta ng kaniyang mga ebidensya at mga testigo ang prosecution. Tapos, nung mga panahon na yon na magpresenta na, hindi makapagpresenta yung prosecution ng kanyang mga testigo dahil wala yung kanyang testigo, hindi nag-attend. Or halimbawa, yung private complainant, kadalasan dito, ang mga private complainant kasi sa criminal case, yung mga nagrereklamo, mga magiging testigo na lang yan sila kasi ang totoo talagang complainant sa criminal case ay yung state o yung gobyerno, yung estado. So yung kung halimbawa yung private complainant sa isang criminal case ay hindi na nag-attend. So yung fiscal ay yung prosecutor ang pinaka essential witness talaga niya ay yung private complainant kasi siya yung pinaka-testigo, siya yung biktima, sinasabing biktima sa krimen eh. So kailangan siya talaga yung pinaka number one, pinaka-importanting testigo ng prosecution. Ngayon kung hindi sila magpapakita, hindi siya mag-attend, hindi naman po pwedeng i-reset ng i-reset yung kaso. Hindi po pwedeng i-reset ng i-reset yun kasi malalabag nun yung karapatan ng isang akusado to a speedy disposition of his case. So lahat ng akusado, constitutionally guaranteed yan the right to a speedy disposition para mabilis na ma-dispose yung kanyang kaso. Ngayon, so kung hindi nagpapakita yung, hindi nag-attend yung mga testigo, yung private complainant, tapos ma-reset yung kaso, hindi po pwede yun. Kasi paglabag na yun sa karapatan. Kaya, ang ginagawa dyan, po pwede nang ipa-provisionally dismiss yung kaso. So, kailan kadalasan, ilang beses ba dapat uh, mag-absent, hindi magpakita yung private complainant, ilang hearing ba dapat yan bago natin masasabing pwede nang ipa-provisional dismiss na lang muna yung kaso. Kadalasan, uh,
tatlong tatlong hearing yan na hindi nagpapakita. Yun yung kadalasan ginagawa ng korte. Pero depende yan. Mayroon kasing iba't iba rin kasi yung mga judges. Mayroon ding mga judge na pumapayag ng ma-provisionally dismiss yung kaso kahit na hindi pa umabot ng 3 yan, basta na ano siya, nabigyan siya ng notice. Nabigyan siya ng notice yung private complainant na may hearing siya ng ganitong araw. Alam niya mayroong halimbawa pinadalhan siya ng notice at mayroong return na natanggap niya yung notice ng korte na may hearing. So sa kabila ng notice na yon, hindi pa rin siya nagpakita, hindi siya nag-attend ng hearing kahit wala naman siyang rason. Talagang wala lang binigay na rason. Absent lang siya. Minsan yung ibang mga judge pumapayag na rin na ma-provisionally dismiss yung kaso ng ganun kasi ayaw na ng mga korte ngayon na matagalan yung kaso, na ma-delay yung kaso dahil hindi lang nagpakita. Kasi lalo na kung ang isang akusado ay nakakulong. Kasi kawawa naman yung akusado, ma-reset yung kaso niya dahil hindi nagpakita yung private complainant. Tumatagal yung kaso niya tapos nakakulong pa siya. So minsan naman, basta may patunay lang na na-notify o nabigyan ng notice yung private complainant tapos hindi siya magpakita ng wala man lang legal grounds o walang legal na basihan bakit siya hindi nagpakita nung hearing na yon. Minsan may mga judge na rin na pumapayag na ma-provisionally dismiss na yung kaso kahit gano'n. Pero kadalasan talaga, mga hearings yan. Tatlong hearings yan na hindi nagpapakita yung private complainant, doon pinapa-provisionally dismiss na yung kaso. So, ano bang mangyari pag napa-provisionally dismiss ang kaso? So, kagaya ng paliwanag ko kanina, pag na-provisionally dismiss ang isang kaso, ang kaso ay tapos na. Wala nang hearing, yung kung nakakulong yung akusado, pakakawala na siya, palalayain na siya kasi na-provisionally dismiss yung kaso. Pero, pwedeng buhayin yan. Sa kagaya ng paliwanag ko nila, kung sa Metropolitan Trial Court level yan, Municipal Court or Municipal Circuit Trial Court or Municipal Court in cities, pwede yang buhayan sa loob ng 1 taon. So kung halimbawang binuhayan sa loob ng 1 taon o sa 2 taon kung sa RTC level yung korte, anong mangyayari? Ang mangyayari niyan, pag binuhay yung kaso sa loob ng period na pwede pang buhayin ang kaso, kung ang akusado doon ay nakakulong tapos pinalaya, ang gagawin ng korte, mag-issue muli ng warrant of arrest. Ipahuli ulit yung akusado para ituloy yung kanyang hearing ng kanyang kaso. So, mag-schedule ulit ng hearing ang korte para ituloy yung pagdinig ng kaso. So, ma-revive. Ngayon, kung halimbawa naman, nung ang time na yon yung akusado ay nakapagpiyansa, hindi siya nakakulong nung panahon na na-provisionally dismiss yung kaso niya. Kaya minsan, may mga korte na pag halimbawa ang isang kaso ay na-provisionally dismiss, tapos naka-cash bond, nakapiyansa yung akusado, so hindi siya nakakulong, cash bond yung pinapiyansa niya. Ang ginagawa ng mga korte minsan, pag na-provisionally dismiss yung kaso, hindi sila pumapayag na kuhanin na ng akusado yung kanyang cash bond. Kasi, para kung sakasakaling i-revive yung kaso, hindi na siya kailangang hulihin ulit kasi may piyansa siya eh. So, ang gagawin ng korte, ipatawag lang siya ulit para ituloy yung schedule ng hearing ng kaso niya. Ipatawag lang siya ulit para ituloy yung pagdinig ng kaso niya. So, mayroon namang ibang mga korte na pumapayag din na kahit provisionally dismiss lang yung kaso, na i-withdraw na yung cash bond ng akusado. So kung gano'n ang mangyayari, pag halimbawang ni-revive yung kaso, ang mangyayari dyan, ipapahuli siya ulit kasi wala na yung piyansa niya na-withdraw na eh. So kung gusto niya, magpiyansa na lang siya ulit para hindi mapalaya na naman siya. So gano'n ang magiging mangyari. So kung ang akusado sa isang kaso na na-provisionally dismiss ay nakakulong, hindi siya nakapagpiyansa, pakawalan siya. Tapos kung i-revive ang kaso, ipa-aresto siya ulit. Mag-issue ulit ng warrant of arrest yung korte at ituloy yung pagdinig ng kaso niya. Kung ang halimbawa naman sa ang akusado sa isang kaso na na-provisionally dismiss ay nakapagpiyansa, mayroon siyang cash bond, halimbawa na nakapagpiyansa, depende sa korte. Mayroong mga korte na hindi pumapayag na kunin na yung cash bond pag na-provisionally dismiss lang yung kaso. Yun nga, para kung sakasakaling i-revive yung kaso,
hindi na siya kailangang ipahuli ulit, hindi na mag-issue ng warrant. Ang gagawin na lang, ipatawag na lang siya ulit, padalhan na lang siya ulit ng summons ng korte o subpoena ng korte para ituloy yung hearing ng kaso niya. At kung sakali namang pumapayag yung mga korte, mayroon namang ibang korte na pumapayag na kunin na yung cash bond kahit na provisionally dismiss lang, ang mangyari niyan, pag i-revive yung kaso is ipapahuli siya ulit, mag-issue ulit ng warrant dahil wala na siyang piyansa. So, ganun po ang kaso pag na-provisionally dismiss. So, ano bang mangyayari kung halimbawang, papaano ba i-provisionally dismiss ang isang kaso? Yun. Ang isang kaso ay kapag i-provisionally dismiss, kailangan may consent, may pahintulot mula sa akusado. Kailangan pumapayag yung akusado na i-provisionally dismiss yung kaso niya. Kasi pag yung isang kaso na provisionally dismiss na walang pahintulot, walang express consent galing sa akusado, ang mangyayari dyan, hindi na yan pwede i-revive. Papasok na yung double jeopardy yan. Parang na-dismiss na yung kaso with prejudice. So, hindi na po pwedeng i-revive yan pag walang consent. So, importante na para ma-revive yung kaso kung sakaling i-revive man within the period, kailangan may express consent from the accused kung i-provisionally dismissed ang isang kaso. Kung provisionally dismiss yan nang walang express consent mula sa akusado, nako, delikado, hindi yan pwedeng i-revive na. Magiging permanente na yung pagka-dismiss nun. Papasok na yung double jeopardy nun. So, kaya bakit kailangan na may consent ang akusado kung i-provisionally dismiss yung kaso niya? Kasi nga, ito yung, pag na-provisionally dismiss yung kaso, ibig sabihin, temporary, itigil muna yung pagdinig ng kaso mo. Kahit napakawalan ka, kung nakakulong ka, kahit makalaya ka na, kahit wala ka ng hearing, pero parang tumatagal pa rin yung kaso, pinapatagal pa rin yung kaso nun kasi tinitigil yung pagdinig ng kaso eh. So, dahil doon, parang naapektuhan pa rin yun doon, yung karapatan. May kinalaman pa rin yun sa karapatan ng isang akusado na mapabilis yung pag-dispose ng kanyang kaso, speedy disposition of cases. Kaya, kailangan pa rin yung consent niya. So, yan po ang ibig sabihin ng isang provisional dismissal. So, kung halimbawa ang isang kasong na provisional ay i-revive, kailangan i-revive yan within the period. Ha? Sa paliwanag ko kanina, pag METC yan or first level court yan, within 1 year, sa loob ng isang taon. Kung sa RTC level naman yan, sa loob ng 2 taon. Pag hindi yan na-revive sa loob ng 1 taon o sa loob ng 2 taon, nako, hindi na yan po pwedeng i-revive ulit kahit 1 araw lang yan lumampas. So, yan po ang provisional dismissal. Maraming salamat.